Kwento ni Daniel. Panahon ng 1981. Lugar ng Infanta, Quezon. Maniniwala ba kayo ng isang ulilang anak na tulad ko na dating walang direksyon sa buhay? Magmula nang mamatay si Inay at Itay sa kadahilanang nakaranas ako ng matinding pagmamalupit sa sarili ko pang kadugo hanggang sa may makilala akong isang matanda na nagpabago sa direksyon ng aking buhay at ito ay ang aking guro na si Lolo Omel. Simulan natin ang kwento sa panahong bata pa ako. Itay, Inay, bakit niyo po ako iniwan? Paano na po ako ngayon? Hindi ko po alam ang gagawin ko. Ito ang mga panahon na para akong sinakluban ng langit at lupa. Walang tamang direksyon nang madamay si Inay at Itay sa pag-aamok at pamamaril ng aming kapitbahay. Hindi nahuli ang lalaking yon. Tumakas ito na hindi na natagpuan. Daniel, doon ka na manirahan sa amin. Wala ka nang kasama sa bahay na ito. At kapag nailibing na mga magulang mo, iligpit mo na yung mga gamit mo at sasama ka na sa aming bahay. Salamat po, Tito Samson. Hindi ko na po kasi alam ang gagawin ko. Wala na po si Inay at Itay. Kung nabubuhay lang po sana sila, hindi po ako matatakot ng ganito. Huwag ka na mag-alala. Doon ka na sa amin maninirahan, kasama ng mga pinsan mo. Makalipas ang ilang araw, nang mailibing na si Inay at Itay, kinuha na nga ako ni Tito Samson na kapatid ni Inay. Alicia, dito na sa atin maninirahan si Daniel. Wala na siyang kasama sa bahay nila eh. Kawawa naman ang pamangking kong ito dahil sa pamamaril ng tarantadong yon. Halika Daniel, isaayos mo na mga gamit mo dyan. Dito sa kwartong ito, magkakasama kayo ng pinsan mong matutulog dyan. Pasensyahan mo na maliit ang bahay namin ha. Ayos lang po Tita Alicia. Salamat po sa pagtanggap ninyo sa akin ha. Nasaan nga po palang dalawang pinsan ko? Nasa school pa't hindi pa nakakauwi. Kaya nga hindi na ako nakapunta ron sa burol ng nanay at tatay mo dahil sa walang mag-aasikaso sa mga pinsan mo rito. Ayos lang po yun Tita Alicia. Sige po isasaayos ko muna mga gamit ko. Noong unay maayos naman ang pakikitungo nila sa akin. Hanggang sa makalipas ang ilang buwan, unti-unti na itong nagbabago na para bang hindi na nila ako kadugo na dahan-dahan ng pinagmamalupitan. Oy Daniel, kumuha ka nga ng mga panggatong doon. Wala na tayong stock dito. At pagkatapos may magsayang ka na rin. Mamaya nandito na yung mga pinsan mo. Sigurado akong gutom na yung galing sa eskwelahan. Opo Tito Samson. Kukuha lang po ako ng mga tuyong kahoy doon sa kagubatan. At magsasaing na rin po kaagad ako pagkabalik ko po rito. Bilisan mo Daniel ang pagkilos mo. Pinapakain ka rito, alalahanin mo yon. Kaya dapat lang na tumulong ka sa gawaing bahay. Kinupkup ka na nga namin eh. Magbabagal-bagal ka pa sa pagkilos. Opo Tita Alicia, pabalik rin po kaagad ako. Sigurado po yan. Magmula noon, hindi na ako pinag-aral nila tita at tito. Dahil sa balang araw man ay mag-aasawa din ako. Kaya mabuti na raw na tumulong na lang ako sa bahay. Nahinggit nga ako noon sa dalawang pinsan ko. Dahil sa patuloy sila sa kanilang pag-aaral. Hanggang sa isang araw, nakaligtaan kong pakainin ng mga alagang panabong ni Tito. Galit na galit ito sa akin at nangyari ang hindi ko inaasahan. Alicia, nasaan si Daniel? Abay ewan ko Samson, hindi ko naman anak yon. Kanina ko pang hindi napapansin si Daniel. Baka naman kung saan lang nagpunta dyan para maghanap ng makakalaro niya. Kinuha-kuha mo pa kasi ang batang yan. Ayan tuloy, dagdag palamunin pa rito sa bahay. Ang batang ito talaga oo. Kakagaling ko lang sa pagsasabong. Inihabilin ko sa kanyang pakainin ng mga alaga kong manok. Ayun at uhaw na uhaw. At hindi pa rin kumakain. Makita ko lang talagang batang yan. Mata lamang niyang walang latay. Dulot, uuwi na ako sa bahay. Baka hinahanap na ako ni Tito. Nakalimutan ko rin kasing pakainin yung mga alagang manok ni Tito Samson. Malalagot ako ron. Maaga pa naman Daniel. 2 gagamba pa lang nakukuha mo diba? Dagdagan pa natin. Samantalang sa akin 5 piraso nang nakukuha ko. At ang lalaki pa. Ayos na ito sa akin Dulot. Kasi baka umuwi na si Tito eh. Nanggaling pa naman sa sabong yon. Sigurado akong mapapagalitan ako nun. Kapag inabutan niyang hindi ko pa napapakain ang kanyang mga alagang panabong. Ikaw ang bahala Daniel. Basta bukas magkita ulit tayo ha. At paglalabanin natin ang mga gagambang ito. Titingnan natin kung alin na mas magaling. Sige bukas na lang Dulot.
Alis na ako. Kabadong-kabado na ako ng mga oras na yon dahil unti-unti nang nagpapakilala ng ugali sa akin si Tito, pati na rin si Tita Alicia na dahan-dahan na akong pinagmamalupitan. At nang makarating na nga ako sa tahanan, nang masulyapan pa lamang ako ni Tito Samson, nakabang na ito sa may pintuan na nag-uumiyaw sa akin ng, "Daniel, halika ngang bata ka. Papatayin mo ba sa gutom ang mga alaga kong manok? Alam mo bang mas mahalaga pa ang mga ito kaysa sa iyo?" Gamit ang kanyang kamay, piningot nito ang aking tenga habang inihila akong patungo sa mga alagang manok at sa aming pagdating doon, binuksan ang isang malaking kulungan. Itinulak akong papasok ni Tito Samson saka nagwika sa akin ng, "Dito ka muna sa mga alaga ko. Mararamdaman mo ngayon ang gutom tulad ng ginawa mo sa kanila." "Huwag mo naman pong gawin sa akin ito, Tito. Kung nagkasalaman po ako, patawad po." "Dapat ay matuto ka, Daniel. Hindi porket kinupkup kita rito, wala ka nang gagawin. Pagpapakain lang ng manok hindi mo pa magawa, kaya mag-taste ka dyan." "Tito, buksan mo po ito. Parang awa mo na po. Hindi ko na po ulitin." At kahit na anong pagmamakaawang ginawa ko noon, umalis pa rin si Tito Samson na nagtungo sa loob ng tahanan. Samantalang si Tita Alicia ay nakasilip lang sa may bintana na nakatingin sa akin habang nakakulong sa isang malaking kulungan na yari sa matitibay na kahoy. "Ay nako Daniel, dapat lang sa'yo yung bata ka. Ang tigas-tigas ng ulo mo. Magdusa ka ngayon dyan. Tingnan lang natin kung tumagal ka pa rito sa bahay namin." Karugtong na wika yun ni Tita Alicia na may kasama pang pangasar na animoy natutuwa pa sa nangyari sa akin. Hanggang sa kinagabihan, kumakalam na sa gutom ang sikmura ko noon na talaga namang nagpagising sa aking isipan na kung mananatili pa rin ako roon, paulit-ulit lang nilang gagawin sa akin na pagmamalupit. Hanggang sa pumatak ang 12:00 ng madaling araw, idinaan ko na lamang sa tulog ang gutom. Bigla akong nagising nang may marinig akong malakas na huni ng ibon. Hindi pangkaraniwan ang huning naririnig ko na para bang tulad ito ng huni ng uwak pero mas malakas na nakakapangilabot. Isa-isang nagsipag-ingay ang mga alagang manok at ang iba pang ang nakatali sa labas ng kulungan. Hindi ko naman gaanong masipat dahil sa dilim ng paligid hanggang sa maamoy kong masangsang na amoy na nanggagaling sa labas ng kulungan. "Ano kaya yun? Ang lansa ng amoy at kakaiba yung baho niya." Maya-maya pa, nang maramdaman kong may papalapit na sa kulungan, bigla itong bumagsak sa may bubungan. May kalakihan kasi ang kulungang yon kung saan nag-aalaga si Tio Samson ng mga sisiyo na kanyang pinalalaking mga sabungin. "Ano ang nasa ibabaw nito? Parang may taong naglalakad sa may bubong. Sino pong nandiri yan? Tito Samson? Ikaw po bang nandiyan sa may bubungan?" Patuloy kong tinatawag si Tito Samson, subalit walang sumasagot sa akin hanggang sa marinig ko itong pumagaspas dahil sa boses ng isang matanda. "Umalis ka riyan kung ayaw mong paslangin kita rito." Nagpalingalinga akong tumingin sa likuran, gayon din sa aking kaliwa at kanan. Sinipat ko ang paligid kahit na nga may kadiliman hanggang sa ikinagulat ko na nasa labas na ng pintuan ng kulungan ng matanda na kinakalas ang pagkakakandado nito. Sambit kong wika sa kanya habang nagtataka kung saan ang galing ang matandang yon. Taga saan po kayo? At ano po ang pangalan mo?" "Huwag mo nang alamin. Bakit ka nandirito sa kulungang ito?" Si Tito po kasi. Ikinulong po ko rito. Ikaw po ba yung nasa ibabaw ng bubungan kanina?" "Hindi ako yon. Isang masamang uri ng nilalang na bibihirang paniwalaan ng mga tao. Kamuntikan ka na roon, iho. Mabuti na lamang at napadaan ako sa lugar na ito dahil kung hindi, maaaring matulad ka sa mga manok na iyon na wala ng buhay." Ano po ba yon?" "Isang aswang na nagmamatsyag sa lugar na ito upang maghanap ng kanyang bibiktimahin. Bukas na ang pintuan ng kulungan. Umalis ka na rito at pumasok na sa loob ng inyong tahanan." "Ayoko na po mauwi sa bahay. Aalis na lang po ako rito. Hindi ko na po nagugustuhan ang ugali nila sa akin. Wala na po kasi akong mga magulang. Pareho na po silang pumanaw." "Ibig mong sabihin, hindi dyan ang tunay mong tahanan?" "Ganun na nga po. Ayoko na pong manatili dyan. Pinagmamalupitan na po nila ako.
Tulad po ng ginawa sa akin ngayon ni Tito Samson, ikinulong po ko rito sa kulungang ito. Kung gusto mo'y sumama ka sa akin, delikado pang manatili ka sa labas ng tahanang ito o kung saan ka man magtungo sa ganitong oras, maaaring atakihin ka pa rin ng nilalang na yon. Delikado para sa tulad mong bata pa. Kayang-kaya kanyang bitbitin papaitaas. Halika't magtungo tayo sa aking tahanan. Wala akong pagdadalawang isip na sumama sa matanda. Kahit na nga ba hindi pa siya nagpapakilala sa akin ng mga oras na yon. Dahil ang pakiramdam ko ay parang komportable ako kapag kasama ang matanda. Hindi ako nakakaramdam ng takot dahil sa kakaibang presensya nito na hindi ko may paliwanag ng mga panahong yon. Nagpatuloy lang kami sa aming paglalakad na hindi ko mawari kung saan na kami dumaraan dahil na rin sa dilim ng paligid. Subalit kabisado ng matanda na kahit na wala itong gaanong naaaninag, patuloy pa rin kami sa pagbaktas ng daan hanggang sa marating namin ng isang tahanan. May malawak itong kahoy na bakuran na napapagitnaan ng 4 na malalaking puno ng balete. Pagtatanong na wika ako pa sa matandang estranghero. Ano po yung naglalakihang puno dyan sa labas ng bahay ninyo? Kasi parang ang dilim-dilim dun. Tapos ang yabong ng mga dahon na may naglalakihan pang mga baging. Yan ay 4 na puno ng balete. Ang bawat isa riyan ay mayroon akong kaibigan. Sila ay hari ng mga engkanto. Pinaliligiran nila ang aking tahanan upang protektahan ako sa kahit na anumang uri ng panganib. Kaibigan po? Sa 4 na puno ng baleteng yan? Ano naman pong klaseng kaibigan ang meron dyan? Parang nakakatakot naman pong tingnan ng punong yun. Hindi mo pa maunawaan sa ngayon, iho. Magpahinga ka na muna at bukas ay papipiliin kita kung gusto mo bang manatili rito o babalik ka sa tahanang yon. Hindi po ako makakatulog. Ang hapdi na po kasi ng sikmura ko. Hindi pa po ako kumakain. Halika rito sa may mesa. Ipaghahain kita ng pagkain. Pero pagpasensyahan mo na, hindi ako mayaman at pagsasaka lamang sa lugar na ito ang ikinabubuhay ko. Nilagang saging at bagoong ang meron ako dyan. Ayos lang ba yon sa iyo? Ayos na ayos po sa akin yon. Panawid gutom po sa kumakalam kong sikmura. O heto, kumain ka na muna riyan. Ano nga bang pangalan mo? Daniel po ang pangalan ko. Ikaw po ano pong pangalan mo? Tawagin mo ko sa pangalang Lolo Omel. Lolo Omel? Pwede po bang dito na lang po ko manatili sa inyo habang buhay? Wala na po kasi akong babalikan. Maaari po ba? Depende kung magpapakabuti ka. Tulad ng sinabi ko sa iyo, hindi ako mayaman. Isang magsasaka lang ako sa lugar na ito na wala ni kahit na isang pamilya. Mas pinili kong mamuhay ng mag-isa at manirahan sa masukal na lugar na ito na pinaliligiran ng 4 na malalaking balete. Hindi ko kailangan ng pamilya para mabuhay. Sapat na para sa akin ang aking kakayanan at ang aking mga kaibigan na hindi pangkaraniwan. Bukas ay malalaman mo kung gugustuhin mo pa bang manatili rito o babalik ka na sa tahanan kung saan kita nakita. At sa pagkatapos kong kumain, mayroong isang maliit na silid kung saan ay doon ako pinatulog ng matanda. Subalit sa mga oras na tulog na ako, nalimpungatan ako sa aking mga narinig na tila ba may mga boses na nag-uusap sa loob ng tahanan na parang nandoon sa may mesa kung saan ako nakaupo kanina. Ang pinagtataka ko lang sa mga oras na yon, wala naman siyang kamag-anak sa loob ng tahanan at wala rin akong nakitang ibang tao roon magmula kanina nang dumating ako sa kanyang bahay. Hanggang sa mapag-isip-isip kung baka yun ang kanyang mga kaibigan na naninirahan umano sa mga balete. Pero anong uri ng kaibigan yon at ano ang sinasabi niyang engkanto na naninirahang hari sa bawat balete? Wala pa talaga akong kamalayan ng mga panahong yon, kaya muli na lamang akong natulog at tinakpan ang una ng aking tenga hanggang sa makatulog ako ng mahimbing. Kinabukasan ng umaga, ginising ako ng pagtiktilawak ng manok at sa pagtayo ko sa aking kinahigaan, unang bumungad sa akin ang matandang si Mang Omel na nandoon sa may bintana habang patuloy na humihigop ng mainit na kape. Magandang umaga po, Lolo Omel. Gising ka na pala. Halika't magalmusal ka na muna. May mainit na tubig pa roon sa may takure.
Ipinagtimpla ko ng kape ng matanda at sa muli kong pagbabalik sa may mesa, naalala ko ang mga boses kagabi kung kanino nang galing yon at kung sino-sino sila. Lolo Omel, may mga narinig po akong nag-uusap kagabi rito. Pero wala naman po kayong kamag-anak, di ba? Sila po ba yung sinasabi mong mga kaibigan mo? Ngumiti lang sa akin ang matanda, sabay higop ng mainit na kape, saka ito nagwika sa akin ng, sila na nga yung tinutukoy mo, Daniel. Sa katunayan ay nandito sila ngayon na tinitingnan ka habang patuloy na nag-aalmusal. Ano ho? Nandito po sila? Pero bakit hindi ko po sila makita? Huwag niyo naman po akong biruin, Lolo Omel. Natatakot po kasi ako. Hindi kita binibiro o tinatakot, Daniel. Totoo ang sinasabi ko sa iyo. Malamang ay nagparamdam sila sa iyo kagabi sa pamamagitan ng iyong pandinig. Subalit sa iyong mga mata ay hindi pa, dahil sarado pa ito sa espiritual na mundo para makita mo sila. Sa katunayan, sa mga oras na ito ay natutuwa sila sa iyo habang pinagmamasdan ka. Dahil na rin sa nakakaramdam na ako ng pangingilabot sa aking braso sa mga sinasabing yon ni Lolo Omel, hindi pa kayang tanggapin ang aking isipan. Kaya ang ginawa ko, binago ko na lang ang usapan na natungo sa aking pananatili roon habang pinagmamasdan ang paligid ng tahanan. Lolo Omel, di ba po ang sabi niyo sa akin? Tingnan ko muna ang paligid ng tahanan, pati na rin po sa labas. At ako na po magdidesisyon kung mananatili po ako rito. Sige, tingnan mo ang paligid. Kung magiging komportable ka sa pananatili mo rito o pipiliin mong bumalik sa inyong tahanan. Dagli kong pinagmasdan ang loob ng tahanan, gayon na rin sa labas. At ang pumupukaw talaga sa akin ng pansin ay ang 4 na malalaking balete na pinapagitnaan ng tahanan ni Lolo Omel, na kung saan ay parabang kinakandungan ng buong tahanan nang nagsisipagyabong ang mga dahon na nagmumula sa 4 na baleteng yon. Ano sa tingin mo, Daniel? Mananatili ka ba sa tahanang ito o sasamahan na kitang pabalik sa tahanan ng iyong Tito Samson? Hindi po, Lolo Omel. Mas gusto ko po rito. Tahimik ang lugar at wala pong mga alipusta sa akin. Dito na po ako titira. Tutulong po ako sa mga gawaing bahay. Huwag niyo lang po akong paalisin. Sige, magmula ngayon. Dito ka na sa tahanan ko maninirahan. Pero isa lang ang sasabihin ko sa iyo. Huwag na huwag kang matatakot o tatakbo kapag may mga naririnig ka sa loob ng aking tahanan. Lalo na sa pagsapit ng gabi. Sila ay mga kaibigan ko na magiging kaibigan mo na rin balang araw pag dumating ng takdang panahon ng unti-unti mong pagusbong. Makalipas ang 3 araw, napagutusan ako ng matanda na bumili ng mga kinakailangan namin sa tahanan dahil sa meron namanong tindahan sa di kalayuan. Kaya naman dali-dali kong binaybay ang daan at sa pagdating ko sa nasabing tindahan, nabili ko naman ang lahat ng pinag-uutos sa akin. Subalit nang papauwi na ako, may nakasalubungan akong 3 kabataan, mga kasing edad ko lang rin. At dahil nga sa ilang araw pa lamang akong nananatili roon, hindi ko pa kilala ang mga tao. At nang masulyapan ko nga ang 3 kabataan sa aking daraanan, payuko na akong naglakad hanggang sa bigla-bigla na lang na tinalisod ako ng isa roon na naging dahilan ng pagkatilapo ng aking mga pinamili. Bakit nyo ginawa yon? Wala naman akong ginagawa sa inyo ah. Ano bang gusto nyong palabasin? Na kayo matatapang sa lugar na ito? Ganoon na nga. Bakit sino ka ba? Baguhan ka sa mga mata namin. Kaya kahit anong gawin namin sa'yo, wala kang magagawa. Bakit papalag ka ba? Matapos sambitin niyo ng isang batang lalaki, ang natatandaan ko lang sa nangyari. Sa pagtayo ko sa aking pagkakadapa, walang pag-aalinlangan ko silang sinugod. Paulit-ulit kong inundayan ng suntok kahit na makailang beses din akong natumba dahil na rin sa pinagtulong-tulungan ako ng 3 hanggang sa pare-pareho kaming mapagod. Muli pang sambit ng batang lalaki. Matapang ka rin pala. Ikaw lang ang pumalag sa amin dito. Kahit napasa-pasa na yung mukha mo, patuloy ka pa rin sa pagsugod sa amin. Hindi na masama dahil kahit kami mismo ay nakatanggap ng mga pasa galing sa kamao mo. May araw ka pa sa amin. Magkikita ulit tayo. Napansin kami ng may-ari ng tindahan na naging dahilan ng pagtakbo ng 3 yon. Inabutan ako ng may-ari ng tindahan na nakaupo pa sa lupa. Duguan ang aking labi na may namuupang dugo sa aking mga mata dahil sa dami ng suntok na aking natamo na nanggaling sa kamao ng 3 yon. Wika pa ng may-ari ng tindahan.
Tarantadong tatlong kabataang yun ah. Pinagtulong-tulungan ng isang ito. Halika iyo at alalayan kita. Duguan na yung labi mo. Mga kabataan talagang yun oo. Kahit kailan pasaway pa rin dito. Kung sino-sino na lang kabataan ang pinagtitripan. Mga walang magawa sa buhay. Dahan-dahan niya akong inalalayan patungo sa kanyang tindahan. At sa aming pagdating nga roon, pinunasan ng tela ang aking muka. Pinalitan pa ang aking mga natapong pinamili dahil sa awa sa akin na may-ari ng tindahan. O siguro maayos na yung pakiramdam mo ano. Kahit papano'y makakauwi ka na niyan. At ito yung mga pinamili mo. Sige na, dalayin mo na yan. Marami pong salamat. Sige po, tuuwi na po ako. Baka hinihintay na po ako ni Lolo Omel. Lolo Omel ba kanyo? Opo, doon po ako naninirahan. Walang pamilya si Lolo Omel. Kaano-ano ka ba niya? Wala po. Nakiusap po ako sa kanyang manirahan doon dahil sa wala na po akong mga magulang. Ganoon ba? Kaawa-awang bata naman ito. Wala nang mga magulang. Pinagkaisaan pa ng tatlong kulukoy na yon. O sige-sige at mag-ingat ka iyo ha. Kapag hinarang ka uli ng tatlong yon, sabihin mo lang sa akin. Nagpatuloy na ako sa aking paglalakad. Doon ko naramdaman ang sakit ng aking katawan, pati na rin ang aking muka, hanggang sa lubusan na muling makarating kay Lolo Omel. Anong nangyari sa mukha mo, iho? Bakit may pasaiyan? At ika-ika ka pa sa iyong paglalakad. Yung tatlong kabataan po kasi, pinagkaisaan po ako. Wala naman po akong ginawa sa kanilang masama eh. Pero una po silang nanakit sa akin, kaya hindi po ako nagpatalo. Nakipagsabayan po ako sa kanila sa pakikipagsuntukan. Yun nga lang po dahil marami sila. Kaya ganito po karami ang pasa na natanggap ko. Akin na yung mga pinamili mo. Doon tayo sa may mesa. Gagamutin ko yung mga pasa mo. Uli-uli Daniel, huwag mo na silang papatulan. Dahil kapag pinatulan mo ang ganyang uri ng tao, katulad ka na rin nila na walang disiplina sa kapwa-tao. Pero po Lolo Omel, sila naman po nanguna sa akin eh. Wala po akong ginagawa sa kanila. Tinalisod po nila ako na pati ang mga pinamili ko nagsipagtapon. Mabuti na lang po at mabait yung may tindahan. Pinalitan po ang ibang mga pinamili ko na hindi na napakinabangan. Kaya po nagalit talaga ako eh. Dahil nasayang po yung mga pagkain. Lalong-lalo na po yung bigas na kailangan po natin dito sa bahay. Pabayaan mo na Daniel. Tingnan mo naging itsura mo. Para nang mapay ang mukha mo. Nagkalat sa iyong mukha ang pasa. Putok pa yung labi mo. Ay nakong batang ito. Ayaw papatalo. Patuloy na ginamot ni Lolo Omel ang pasa ko sa mukha. Gayon din sa aking katawan na ininda ko ng 4 na araw. At dahil na rin sa katigasan ng aking ulo, sa kagustuhan kong makaganti sa tatlong yon, hindi pa gaanong nawawala ang mga pasa sa aking mukha. Nang nagkaroon ako ng pagkakataong hanapin sila, nagtungo ako malapit sa may tindahan. Nagbabaka sakaling nakatambay sila roon upang kahit papano'y makaganti man lamang dahil sa ginawa nila sa akin. Subalit hindi ko sila namataan doon. Umikot ako sa paligid hanggang sa matagpuan ko sila sa di kalayuan na kumukuha ng mga pananim na pinya na hindi nila pag-aari. Oy kayong tatlo, dito lang pala kayo. Nagnanakaw kayo ng pinya na hindi sa inyo ah. Wala talaga kayong magawa no. Ipagpatuloy natin ang naudot nating laban. Isa laban sa 3. Tingnan lang natin ang yabang ninyo ngayon. Oy, nandito si Boy Dapa. Hindi ka talaga nadadala no? Naghahanap ka uli ng sakit ng katawan mo? May mga pasaka pa nga dyan sa mukha mo. Gusto mo na naman dagdagan? Ang lakas ng loob ng batang ito. Akala mo, bitirano na sa pakikipag-away. Pagbigyan natin ng dayuwang ito. Iwanan nyo na muna mga pinya dyan. Mamaya na natin ibenta yan kay Aling Dolores. Pagbigyan muna natin ng hamon ng batang ito. At ang inaakala kong kaya ko na silang 3, muli akong nakipagsabayan. Subalit paulit-ulit pa rin akong bumabagsak na hindi ko na namamalayan kung saan nanggagaling ang ibang suntok na sinasalo ng aking mukha at katawan. Ano batang yakin? Kaya mo pa bang tumayo? Ang lakas ng loob mong hamunin pa kami. Samantala ngayon hirap na hirap ka na muling makabangon. Nakakatawa kang tingnan. Sige tayo pa, para muli ka na naman bumagsak dyan. Tara na, pabayaan na natin ang batang yan. Bote na natin ang sako ng pinya para may benta na natin at maging pera. Pasalamat ka bata at inawat na ako ng kasama ko. Dahil kung hindi, madadagdagan pa yung mga pasa mo sa muka na para ka nang nabubulok na kamatis. Awang-awa ko sa sarili ko ng mga oras niyon dahil sa ang plano kong pagganti ay hindi ko man lamang naisagawa. Binaliwala ko lang ang payo sa akin ni Lolo Omel at nang muli nga akong makauwi sa tahanan, sobra itong nagalit sa akin habang nagsasalita ng, Ano bang sinabi ko sa iyo Daniel? Huwag mo nang patulan ng mga yon.
May katigasan din ang ulo mo. Ikaw pa talaga ang nagtungo roon para lamang makaganti. Nagkamali yata ako ng batang inampon. Umalis ka na rito, Daniel. Hindi ko kailangan ng batang matigas ang ulo. Parang awa niyo na po, Lolo Omel. Hindi ko na po ulitin. Wala na po kung uwi ang tahanan. Hindi na ako pinakinggan ni Lolo Omel. Tumalikod na ito sa aking harapan at ikinandado ang pintuan. Wala na akong nagawa ng mga oras na yon. Hindi ko alam kung saan ako tutungo. Nagpatuloy lang sa paglalakad hanggang sa magawi ako sa isang tahanan na may matandang babaeng nagtatadtad ng karne sa kanyang balkonahe. Ay iha, saan ang punta mo? Hindi ko po alam. Basta maglalakad lang po ako. Baka po meron kayo diyang pagkain. Maapdi na rin po ang sikmura ko dahil sa layo na rin po ng nilakad ko eh. Ramdam ko na po yung gutom. Alik at pumasok ka rito. May ihahain akong pagkain para sa iyo. Pasensya ka na't medyo magulo ang aking bahay. At may kakaibang amoy na nanggagaling sa karneng tinatadtad ko. Sa unang pagpasok ko sa bahay na yon, pakiramdam ko hindi komportable at ang masangsang na amoy ay nakasusulasok sa aking ilong hanggang sa hindi na ito kayang tanggapin ng aking sikmura. Tumakbo kong papalabas na nagdududuwal. Bumalik ka rito, iha. Nakahain ang pagkain para sa iyo. Narinig ko na lamang ang boses ng matandang babae, subalit nagpatuloy na ako sa paglayo at sa muli kong paglingon sa kanya, nakita kong animoy nag-angil ang matanda. Kahit na nga baka tanghaliang tapat iyon nang mapadaan ako sa kanyang tahanan. Kakaiba naman ang amoy ng bahay ng matandang yon. Halos bumaliktad ng sikmura ko. Paano ko pang kakainin ang pagkain inihain niya sa akin? Kung ganun ang uri ng amoy doon, pati na rin yung karneng tinatadtad niya. Parang may daliri ng tao. Namalikmata lang ba ako? Ay nako, baka gutom lang siguro ito. Baka paghanap na nga lang ng prutas dito sa daan. O kahit man lang sana bunga ng punong kahoy. Inabot na ako ng gabi sa aking paglalakad. Minabuti kong magpahinga sa isang kubo dahil nga sa may kalayuan ng bawat tahanan doon na wala na akong ibang malapitan na maaari kong pagpalipasan ng gabi. Ang sakit na ng sikmura ko sa gutom. Wala man lamang ako nakitang makakain sa daan. Kahit sana saging, makakapawi na yun ng gutom. Wala na akong magagawa. Itutulog ko na lang ito rito sa may kubo. At sana bukas sa pagising ko, may mahanap na akong pagkain. Namimilipit na ako sa sakit ng tiyan noon. Nakabaluktot sa isang maliit na kubo. At kahit na nga wala itong dingding, pinagkasya ko ang sarili ko roon para makapagpalipas ng gabi. Maya-maya pa, unti-unti na rin akong nakatulog na nakalimutang pangsamantala ang gutom. Subalit muli akong nagising nang maramdaman ko ang mabilis na pagkaluskos sa damuhan na animoy isang mabangis na hayop ang nagawi roon. Ano kaya yun? Baka isang musang na nagawi sa lugar na ito. Pero ang bilis niya, hindi naman ganun ang musang. Makatulog na nga uli. Nararamdaman ko na naman kasi ang gutom. At sa muli kong pagtulog noon, muling kumaluskos ang damuhan at sa pagkakataong yon, nagkaroon ng isang malakas na huni na tulad ng dati kong naranasan sa kulungan ng mga alagang manok ni Tito Samson. Ang huning yon, pamilyar sa akin. Hindi kaya siya yung sinasabing aswang ni Lolo Omel? Wag naman sana, dahil walang trangkahan ng kubong ito. Kahit man lang sana dingding na maaari kong pagtaguan. At sa kapareho ng aking karanasan, muling tumayo ang mga balahibo sa aking braso habang unti-unting papalayo ang huni ng ibon na ang ibig sabihin umano ay malapit lamang ito sa aking kinalalagyan. Umalis ka rito, aswang ka. Wala kang mapapala sa akin. Lumayo ka na. At sa hindi ko inaasahan ng mga oras na yon, muli kong narinig ang boses ng matandang si Lolo Omel habang nagsasalita ito ng, Ang matandang aswang na ito, wala talagang tigil sa panggagambala. Ito na ang oras mo. Papaslangin na kita ngayon dito sa kagubatang ito. Narinig kong malakas na pag-angil ng isang nilalang. 6 na dipa ang layo sa kubong yon kung nasa saan ng matandang si Lolo Omel. Sambit pang wika nito habang nakikipagtunggali. Pakialamero ka talaga, Omel. Ipaubayan mo na sa akin ang batang yan. Total wala nang saysay ang buhay niya dahil wala na siyang mga magulang. Wala kang karapatan na kitla ng buhay ang batang ito dahil lamang sa wala na siyang mga magulang. Pangsariling kaisipan lamang ang gusto mo upang mapunan ng laman ng tao ang kumakalamong sikmura. Pasensyahan na tayo, tanda.
Sobra-sobra ng pagkakataong ibinigay ko sa iyo. Magpaalam ka na sa mundong ito. Ako nang mag-aatid sa iyo kung saan ka nararapat. Pagtangis na lamang ang narinig ko sa nasabing aswang habang itong si Lolo Omel ay patuloy sa kanyang ginagawa hanggang sa muling manahimik ang lugar na mga kuliglig na lamang ang aking naririnig at nawala ng masamang presensya na nagpapakilabot sa aking braso. Patay na yata yung sinasabing aswang ni Lolo Omel. Pero anong ginawa niya? At paano niyang napaslang yon? Pabulong na wika ako sa aking sarili habang unti-unting lumalabas si Lolo Omel na nanggaling sa masukal na parte ng lugar hanggang sa muli itong magwika sa akin ng, Halika na Daniel, bumalik ka na sa tahanan. Pagpasensyahan mo na ang iyong Lolo Omel. Gusto ko lamang ay matuto ka at alisin mo na ang galit sa iyong puso. Kung may nagawa man sa iyo ang mga kabataang yon, wag mo na silang gagantihan. Tulad mo rin sila. Wala na silang mga magulang. Ayaw kong matulad ka pa sa kanila na lubusan ng napariwara sa buhay. Patawad po Lolo Omel. Hindi ko na po ulitin. Pababayaan ko na po sila kung ano man pong ginawa nila sa akin. Tinapik ni Lolo Omel ang balikat ko. Saka ko nito inakbayan hanggang sa muli na naming baktasin ang daan papabalik ng kanyang tahanan. At sa aming pagdating nga roon, mas lalong lumakas ang pagpaparamdam ng mga kaibigan ni Lolo Omel na para bang natuwa sila sa aking pagbabalik na kung dating naririnig ko lang sila ay dahan-dahan na rin silang nagpapakita. Halika rito Daniel, masinsinan tayong mag-uusap. Matanda ng Lolo Omel mo at kung sakaling mamatay man ako, wala akong ibang pagpapasahan at ang nakikita ko ay ikaw lang. Ano pong pagpapasahan Lolo Omel? Hihimay-himayin ko sa iyo ngayon. Pero bago ang lahat ng iyon, alam kong gutom na gutom ka na. Nagre-reklamo na yung sikmura mo. Etong pagkain at kumain ka muna. Salamat po. Kanina pa pong mahapdi ang sikmura ko. Magmula po nung umalis ako rito. Mas mainam nang may laman ng tiyan mo upang matanggap ng iyong isipan ng lahat ng sasabihin ko patungkol sa aking lihim bilang mamamaslang ng mga aswang. Hindi ko na masyadong napagtuunan ng pansin ng mga sinabi sa akin ni Lolo. Dahil nang makita akong pagkain, doon na nakatuon ang atensyon ko dahil na rin sa gutom. Maya-maya pa'y umalis sa matanda sa may mesa. Nagtungo ito sa kanyang maliit na altar habang may kinukuha roon at sa muli nga nitong pagbabalik. Inilagay niya sa may mesa ang maliit na baul habang may hinahanap hanggang sa mahawakan ng isang medalyon ng Infinito Guerrero. May kalumaan ang itsura nito. At nang matitigan kong medalyong yon, nakaramdam ako ng pananakit ng ulo. Hindi ko pa alam ng mga oras ngayon kung bakit. Hanggang sa mapahinto na nga ako sa pagkain dahil na rin sa matinding pagkahilo. Siguro'y pinagsamang gutom at lakas ng karga ng medalyon. Lolo Omel, ang sakit po ng ulo ko na para po akong naduduwal. Ano po ba ang bagay na yan? Pasensya ka na iho dahil sa sobrang tuwa ko na mayroon na akong mapagkakalooban nito na antala patuloy ang iyong pagkain. Muli ko na munang ibabalik sa may altar. Pagdarasal muna ako roon at bibigyan kita ng proteksyon upang kayanin mong panghawakan ng medalyong ito at hindi ka na makaramdam ng matinding pagkahilo. At nang matapos na nga akong kumain, pinagmasdan ko lamang si Lolo Omel habang patuloy na nagdarasal na nakaluhod sa harap ng kanyang maliit na altar. Maya-maya pa, makalipas ang kalahating oras, tumayo na ito at muling lumapit sa akin, dala-dala ang medalyon. Sasamantalahin ko na ang oras na ito, Daniel. Madaling araw na. Gusto ko'y bago ka matulog, nasa iyong leeg na ang medalyong ito ng Infinito Guerrero. Para saan po yan, Lo? At ano naman pong gagawin ko dyan? Mahalaga ang medalyong ito, Iho. Nagmula pa ito sa aking mga ninuno. Nagpasa-pasa hanggang sa makarating sa akin. At ikaw naman ang tatanggap nito bilang pamana ko sa iyo upang magamit mo sa kabutihan. Magamit sa kabutihan? Hindi po kita maunawaan, Lo. Isa lang naman po yung metal. Paano ko po yung gagamitin sa kabutihan? Oo, at isa lamang itong metal. Subalit ang lakas nitong taglay ay maaaring makatulong sa ibang taong nangangailangan. Buksan mo ang iyong palad. Kasabay ng paglapat ng medalyong ito sa iyong mga kamay. Kakargahan kita ng usal upang kayanin mong paghawak nito
at maging balanse ang enerhiya sa iyong buong katawan. Kung hindi ko gagawin ito, maaari kang magkaroon ng karamdaman dahil sa ang enerhiyang dumadaloy sa iyong katawan ay hindi pa balanse. Sa pamamagitan ng pagbasbas na ito, magiging kaisa na kayo na ikaw at ang medalyon ay maaari ng magtulungan. Kahit na hindi ko pa lubusang nauunawa ng sinasabi ng matanda, nagtiwala lang ako kay Lolo Omel. Binuksan ang aking dalawang palad. Sa kanya dahan-dahang inilagay ang medalyon habang patuloy itong nag-uusal na iniip sa aking palad pati na rin sa aking buong katawan. At ang kaninang pagkahilong naramdaman ko, unti-unti itong nawala hanggang sa muling gumaan ang aking pakiramdam na parang wala lang nangyari. Hanggang sa nagulat na lamang ako nang may makita akong nilalang sa likuran ni Lolo Omel. 4 na elemento iyon na nakahawak sa kanyang balikat. Kamuntikan na akong makabitaw sa kamay ni Lolo dahil sa gulat ko nang makita akong kabuuan ng 4 na elemento. Huwag kang bibitaw, Daniel. Hindi pa tapos ang aking pagdarasal. Manatili ka lamang sa iyong pagkakaupo. Pero Lo, ano po yung nasa likuran ninyo? Nakahawak po sila sa balikat mo. Kakaiba po ang itsura nila. May isang may katawang kabayo at ang isa naman ay may pakpak. Manahimik ka muna, Daniel. Huwag mo silang pansinin. Hintayin mo muna na matapos ako sa aking pagdarasal at huwag kang bibitaw hanggang sa matapos ko ang aking pagbasbas sa iyo. Ipinikit ko na lamang ang aking mga mata, subalit patuloy ko pa rin silang nakikita. Hindi ko na alam ang mga nangyayari noon at dahil nga sa bata pa ako na walang kaide-ideya kung ano ang nakikita ko sa likuran ni Lolo. Hanggang sa naramdaman ko na lang na may kuryenteng dumadaloy magmula sa aking kamay patungo sa aking buong katawan. Alam mo yung parang nangingilabot na pakiramdam ko kumakapal ang balat sa aking buong katawan at may malamig pang pakiramdam na nagmumula sa medalyon at sa kamay ni Lolo Omel. Hanggang sa matapos ang matanda sa kanyang pagdarasal, saka ito muling nagwika sa akin ng, Imulat mo na ang iyong mga mata, Daniel. Tapos na ang ritual na isinagawa ko sa iyo. Lo, nasa na po yung 4 na nasa likuran mo? Sila po ba yung sinasabi mong mga kaibigan mo? Na madalas ko namang naririnig na nag-uusap-usap rito. Sila nga yon at hindi ka na mamalikmata. Pare-pareho silang hari sa kanilang dimensyon sa mundo ng espiritual. At kahit sila ay nagpasa ng kakayanan sa iyo sa pamamagitan ng pagtulong sa akin at paghawak sa aking balikat, ang gabay ko ay magiging gabay mo na rin. Pinagsama-samang lakas ng 4 na hari na nandiriyan ngayon sa iyong medalyon. Kinabukasan ng umaga, hindi pa rin ako makapaniwala na ang suot-suot kong medalyon ng Infinito Guerrero ay ipinagkatiwala sa akin ni Lolo Omel. At ang palagi niyang sinasabi sa akin noon, wag na wag ko raw itong gagamitin sa kasamaan sa kadahilanang wala rin itong babalikan kung di ako sa pamamagitan umano ng matinding karma. Na kung sakaling magkaroon ako umano ng sariling pamilya, magmula sa akin hanggang sa aking kaapu-apuan ay makakaranas ng matinding kahirapan dahil lamang sa aking nag-iisang pagkakamali. Hanggang sa makalipas ang ilang taon, lubusan na nga akong nagbinata at ang lahat ng mga usal na kinakailangan kong matutunan, pati na rin ang mga aral, walang pag-alinlangang ibinahagi sa akin yon ni Lolo Omel na magpahanggang sa ngayon ay tangan-tangan ko pa rin. Hanggang sa isang araw, niyaya ko ni Lolo Omel sa pagsubaybay sa isang barangang aswang na kanyang nais ng patahimikin. At sa pamamagitan noon, sinabi niya sa akin subukan ko ang aking kakayanan kung hanggang saan na ba ito at kung ano na ang kaya nitong gawin. Alo, sigurado ka po bang barangang aswang ang naninirahan sa bahay na yan? Oo naman, Daniel. Hindi pa ako nagkakamali. Matagal na panahon ang nakalipas. Maraming masasamang nilalang ang naninirahan dito. Ang iba ay nagsipag-alisa na at ang iba naman ay nagsipagtago sa mas masukal na kagubatan. Ngayong gabing ito, dito natin mapatutunayan kung hanggang saan na ba ang kakayanan mo para pumaslang ng masasamang uri ng nilalang. Maya-maya pa sa aming pagsusubaybay, gumamit kami ni Lolo Omel ng usal na pangsabulag habang pinagmamasdan ng sinasagawang ritual ng barangang aswang hanggang sa magpunas ito ng langis sa kanyang katawan na nagsindi ng itim na kandila nagtungo sa labas ng tahanan nang wala man lamang ni isang saplot. At ang ipinagtataka namin noon
Ang mga insekto sa paligid ay kusang lumalapit sa kanyang katawan na nagsisipagdikitan at isa-isa niya namang kinukuha na inilalagay sa isang garapon. Ganyan hubalo ang ginagawa ng isang mambabarang, ang pagtawag sa mga insekto nang wala man lamang ni isang saplot, at papaano ho siyang naging aswang? May kanya-kanya silang uri ng pamamaraan, Daniel, at gusto nilang pagsamasamahin ng iba't ibang uri ng antas na makakatulong sa kanila para makapaminsala. Tulad nating mga antingero, nag-aaral tayo ng iba't ibang uri ng karunungan upang puksain ang mga yan. Tingnan mo ang kanyang mga mata at ang kanyang labi. Patuloy ito sa kanyang pag-angil. Sinyalis na may bertud siya sa kanyang katawan bilang isang aswang. At maliban pa roon, ang langis na nasa iyong bulsa, hindi yan pangkaraniwan. Magbibigay ito sa iyo ng palatandaan. Tingnan mo, ang kaninang mahinahong langis ngayon ay kusang bumubula. Dahil sa ang nasa harapan natin ngayon ay nasa antas din ng pagiging aswang. Patuloy kaming nagkublay sa isang malakas na sabulag upang hindi maramdaman at mapansin ng barangang aswang na kanina pa naming pinagmamasdan. Hanggang sasabihin sa akin ni Lolo Omel na gamitan ko ito ng isang malakas na tigalpo sa pamamagitan ng palipad hangin upang masubukan kung gaano kalakas ang buhay na salita na itinuro niya sa akin. Subukan mo, Daniel. Huwag kang mag-alinlangan. Ang ganyang uri ng gumagamit ng kaliwang kaalaman ay dapat lamang na hindi na magtagal dito sa mundo para maiwasan ang pamiminsala sa kadahilan ng patuloy pa rin ang kanilang pagdami na kung hindi natin mapipigilan, mga normal na tao ang mahihirapan dahil sa pambihirang kakayanan na ipinamamalas ng gumagamit ng itim na kapangyarihan. Sige na, subukan mo, Daniel. At sa maniwala man kayo sa akin o hindi, ang bawat usal ay may kanya-kanyang buhay. Nakadepende ito sa antas ng taong gumagamit kung papaano pa itong lalakas. Kapag itinagalpo sa isang masamang nilalang, nagkakaroon ito ng malakas na epekto na kung mahina ang pangangatawan ng gumagamit ng itim na kapangyarihan, maaari itong kagad na mamatay, at kung hindi naman ay makaramdam ng sobrang sakit na para bang kinukuryente ng malakas na boltahe na maaaring makapaminsala sa kanyang katawan. Lolo Omel, bumulagta siya. Halika't lapitan natin habang patuloy pa siyang gumagapang na sobrang dinaramdam sa kanyang katawan ang lakas ng buhay na salita sa pamamagitan ng tigalpo. At sa aming paglapit doon, isang babae na nasa edad 30 ang nagmamakaawang wag siyang paslangin sa kadahilan ng meron umano siyang pamilya na umaasa sa kanya bilang isang mambabarang. Sambit pang wika ni Lolo Omel nang matapos naming tanggalin ang malakas na sabulag sa kanyang harapan na ikinagulat ng babae. Sino kayo? At bakit niyo ako pinahihirapan ng ganito? Wala naman akong atraso sa inyo Parang awa niyo na. May pamilya ako at may 2 akong anak na umaasa sa akin. Huwag niyo akong paslangin. Isa kang bayarang mambabarang. Ngayon ay nagmamakaawa ka. Sa kabila ng lahat ng taong pinasakitan mo, isang maling pamamaraan para mabuhay. Alam mo naman siguro ang kabayaran ng mga maling ginagawa mo. Sinong nagpasa sa iyo ng abilidad na yan? Ang lola ko, siya ang nagturo sa akin ito. At ang itim na bato na nasa loob ng aking katawan, ipinagkaloob sa akin ng aking kaibigan. Parang awa niyo na. Huwag niyo akong patayin. May 2 akong anak na umaasa sa akin. Pakawalan niyo ako. Sino ang kaibigang tinutukoy mo na nagbigay sa iyo ng itim na bertud? Hindi ko maaaring sabihin dahil baka naman ako ang puntahan nila rito at pagkaisahan at madamay pa ang pamilya ko. Kung hindi mo sasabihin sa amin, kami naman ang papaslang sa iyo. At sa mga oras na yon, nagdalawang isip ang babaeng mambabarang hanggang sa aminin na nga nito kung sinong nagkaloob sa kanya ng itim na bertud para magkaroon pa ng karagdagang antas sa pagiging aswang. Si Soles, siya ang gumawa ng ritual para sa akin at ipinalulun niya sa akin ang itim na bertud upang maging kabilang ako sa kanila. Si Soles siya, ang pinuno ng mga aswang. Matagal na panahon nang hindi kami nakikita. Ipinagpatuloy niya pa rin pala ang pangangalap ng mga kasamahan. Pinagsabihan ko na siya noon na itigil na ang kanilang mga maling gawain. Subalit eto, isa ka pala sa kanilang samahan. May tuturo mo ba sa akin kung saan sila nagtatago? Ano ang pangahawakan ko na kaya niyo ko ipagtanggol sa kanila? Dahil kilala ko si Celestia
pagkakaisa nila ako sa pagkakaluluko sa kanilang pinagtataguan. Magmula ngayon, ipinapangako namin sa iyo na hindi ka mapakikialaman ng pinuno ng mga aswang. Kami mismo magbabaon ng mga pangontra sa paligid ng iyong tahanan. Subalit ang pinakaunang kinakailangan mong gawin, isoko sa amin ang iyong kakayanan upang kahit ikaw mismo ay hindi mapahamak sa gagawin naming ritual. Nagtiwala ang babae sa mga sinabi ni Lolo Omel at nagpakilala ito sa amin sa pangalang Diana. Pinagbihis muna ito at sakay sinagawa ang ritual sa pagkalas ng itim na kakayanan na meron si Diana. At nang matapos nga naming maisagawa iyon, itinuro niya kung saan nagkukubli ang pinunong si Celestia, pati na rin ang mga kasamahan nito upang supilin at matigil na ang kanilang kasamaan sa panggagambala sa mga normal na tao. At ang ipinangako naming proteksyon para sa kanya, kapalit ng kanyang pag-amin, kagad din naming sinagawa ng mga oras na yon ang pagbabaon ng pangontra sa paligid ng kanyang tahanan. Tapos na ang ritual, Diana, at malaya ka na. Pangalagaan mo ang iyong anak at tuluyan ang magbago, hindi para sa sarili mo, kundi para sa mga mahal mo sa buhay. Sa ngayon ay mahimbing pa silang natutulog. Bukas sa bukas rin, simulan mo ang iyong araw ng may panalangin upang lubusang magbalik loob sa may likha at tumingi ng tawad sa lahat ng mga mali mong nagawa. Susundin ko po ang mga payo mo, Mang Omel. Siya nga po pala. Sasamahan ko pa po ba kayo sa lugar kung saan nagtatago sila Celestia? Hindi na kailangan. Sapat na sa amin ang impormasyon na ibinahagi mo. Kami nang bahala roon. Magkikita rin tayong muli, Celestia. At sa pagkakataong yon, hindi na kita patatawarin sa ginagawa mo. Marami ng inosenteng nadadamay dahil sa iyo. Lalong-lalo na mga sanggol na wala pang muwang dito sa mundo na hindi mo binigyan ng pagkakataong mabuhay. At sa muli naming pagbabalik sa tahanan, kinabukasan, napagpasyan kong magtungo sa tahanan ni Tito Samson dahil sa pakiramdam kong may nagtutulak sa akin na muli ko silang pasyalan o tingnan kung ano na nga bang kanilang kalagayan. Wala namang pagadlang sa akin ng matanda. Natuwa pa nga ito dahil wala nang puot sa aking puso ang mga ginawa sa akin noon ni Tito Samson ng mga panahong naninirahan pa ako sa kanila. At nang makarating na nga ako sa kanilang tahanan, sumambulat sa aking harapan ang nakaupo sa labas ng tahanan habang nagbibilad sa sikat ng araw sa umaga. Hindi ko agad namukhaan dahil sa ang payat-payat na nito na nakaupo sa kahoy na upuan habang nakatingin sa malayo. Dahan-dahan pa akong lumapit hanggang sa makita ko ang kabuuan ng kanyang muka. Si Tito Samson pala yun na halos butot balat na lamang. Tito Samson, bakit ganyan na ho naging itsura mo? Ano hong nangyari? Sino ka at bakit mo ko kilala? Hindi mo na ho ba ako namumukhaan? Si Daniel po ito. Daniel, ikaw na ba yan? Ang pamangkin ko. Patawad, Daniel, sa lahat ng mga mali kong nagawa sa'yo. Salamat naman at muli kang nagbalik rito. Pakalipas ng ilang taon, pinagsisihan ko ang lahat ng nagawa ko sa'yo. Sana'y patawarin mo ko, Daniel. Wala na ho yun, Tito Samson. Matagal na ho kitang pinatawad. Nasaan ho si Tia Alicia? Matagal na panahon na siyang umalis rito. Magmula nang magkaroon ako ng karamdaman, iniwan na niya ako, Daniel. At isinamang pa niyang isa naming anak. Kaming dalawa na lamang dito ni Dodong ang magkasama. Magmula nang maibenta ko ang isang lupa namin para sa pagpapagamot ko, dinala niya ang kalahati ng pera dahil sa hindi naman raw ako gumagaling at wala naman silang nakikita sa ospital kung anong habang karamdaman ko. Ano ho bang pinagmulan niyan? Sumakit lang ang ulo ko noon nang galing ako sa isang sabungan. Sunod-sunod ang pagkapanalo ko hanggang sa makaramdam na lang ako ng sakit ng ulo at pangmamanhid ng aking buong katawan. At dahil doon ay nawalan ako ng malay. Sa pagising ko'y nasa ospital na ako pero wala silang makitang karamdaman na pinagmumulan nito. Maraming doktor na ang tumingin sa akin, Daniel. Naubos lang ang pera ko. Hanggang ngayon ay hindi pa rin ako gumagaling. Nasaan ho ba si Dodong? Magpapatulong akong boting ka sa loob ng tahanan. May sasagawa lang ako sa iyo. Titingnan ko kung anong karamdaman ang meron ka. Kung gawa ba yan ng tao o gawa ng elemento. Maya-maya ay dumating si Dodong. May dala-dala itong bigas na nanggaling umano sa kanyang amo. Daniel, ikaw na ba yan? Ako nga ito, Dodong. Tulungan mo akong buhatin si Tito Samson. Gagamutin ko siya sa loob ng tahanan. Paanong gagamutin?
hindi ka naman doktor. Huwag ka ng maraming tanong, Dodong. Tulungan mo na lang akong buhatin si Tito Samson. Sandali lang, ilalagay ko lang itong daladala kong bigas. Baka kasi matapon pa. Binali ko lang to doon sa boss namin para sa pagkain namin ni Itay. At nang dalahin na nga namin sa loob ng tahanan, nang tingnan ko ang kanyang daliri, tao at hindi elementong may kagagawan sa patuloy na pamamayat ni Tito Samson at kawalan ng ganang kumain. Kanino mo naman nalaman yan, Daniel? Ang laki na ng pinagbago mo. Hindi tulad ng dati na parang wala ka lang muwang sa mundo. Maraming nagbago, Dodong, pero hindi na para isa-isahin pa. Ang mahalaga ngayon ay gumaling ang tatay mo. Kaya siguro parang hindi ako mapakali sa amin na hinihila akong patungo rito dahil pala sa kalagayan ng iyong Itay. At nang lapatan ko nga iyon ng panawag na usal, tumitig ito ng malalim sa akin habang nagsasalita ng, Hindi mo kayang antas ko, isang bagitong antingero. Ikaw ang tumawag sa aking espiritu. Sapat na ba ang panangga mo sa iyong katawan? Dahil kapag ako ang bumanat sa iyo, maaari kang mamatay at ikukulong kong kaluluwa mo kasama ni Samson. Totoo ba? Hanggang dyan lang naman kayo eh. Puro yabang. Kung tunay na malakas ka, di dapat ay hindi ko na inabutang buhay si Tito Samson. Pero nandito pa rin siya na nakatadhana ko pang gamutin. Pagbibigyan kita mangkukulam kung hanggang saan nga bang antas mo. Sigit magritual ka at pakikiramdaman ko kung may makakapasok sa aking balabal. O ano, may ginawa ka ba? Wala man lamang ako naramdaman sa ritual na ginawa mo. Isa kang mahinang mangkukulam. Ang mga walang alam lamang na tulad ni Tio Samson ang kaya ninyong pinsalain. Subalit ang tulad ko ay hindi makakalusot sa akin ang mahina ninyong ritual. Ano ang iyong dahilan? Bakit mo pinipinsala si Tio Samson? Ipinagawa lamang sa akin nito ni Johnny, ang isang magsasabong na kalaban ni Samson. Sa magkanong halagang ibinayad sa'yo para pinsalahin mo ang aking tiyuin? Wala ka na ron. Ang mahalaga sa amin, napabagsak na namin siya at wala nang ari-arian. Kaawa-awang Samson, kunting-kunti na lang mapapasakin ang kanyang kaluluwa kung hindi ka sana dumating. Tanggapin mo ang parusang igagawad ko sa'yo. Wala kayong awa, isang walang kalaban-laban at walang alam sa ginagawa ninyo ang patuloy ninyong pinahihirapan. Ang sakit. Itigil mo na yung ginagawa mo. Nasasaktan ako. Akala ko ba malakas ka? Bakit nararamdaman mo ang ginagawa ko? Dahil ang alam ko sa mga malalakas, hindi nakakaramdam ng sakit. Pero bakit naguhumiyaw ka? Ipinagpatuloy kong pagpapasakit sa mangkukulam hanggang sa lubusang manghina ito na para ng isang lantang kulay. Parang awa mo na, antingero. Pakakawalan ko na si Samson. Tatanggalin ko na ang lahat ng inilagay ko upang muli nang manumbalik ang kanyang lakas at muli na siyang gumaling. Marunong ka nang magmakaawa ngayon. Pero kanina, ang lakas ng loob mong magyabang. Itong tandaan mo mangkukulam. Walang kadiliman ang maaaring makagapi sa liwanag. Tanggalin mo ng lahat ng kinarga mo. Dahil kung hindi, patuloy pa rin kitang parurusahan hanggang sa lubusan ka ng mawalan ng buhay. At kahit na nanlalambot ito sa pamamagitan ng palad ni Tio Samson, patuloy niyang ipinapalaspas sa buong katawan na para bang may inaalis ito, lalo na sa kanyang parting ulo na medyo may kahabaang bagay na binubunot. Anong mga inilagay mo dyan na naging dahilan ng pagsakit ng ulo nito? Ni hindi man lamang ito nagsalita sa aking mga tanong, bagkos ay sumimangot pa na animoy may ibubuga. Matigas pa rin talaga ang ulo mo ni hindi ka sumasagot sa mga tanong ko ngayon. Iirapan mo pa ako? Tanggapin mo ito. Ang malakas na boltahe ng waksim na dadaloy sa iyong buong katawan. Tama na, mga pako ang inilagay ko sa kanya at isa-isa kong binubunot iyon. Hindi na kaya ng espiritu ko, mamamatay na ako sa ginagawa mo. Sasagot ka rin pala. Inuubos mo talagang pasensya ko, no? Bilisan mo na dyan at sabihin mo sa akin kapag tapos ka na. Nagpatuloy ito sa pagpagpag sa buong katawan ni Tio Samson at nang mapansin kong wala ng karga ng negatibong enerhiya, muli akong lumapit sa kanya. Habang patuloy na nag-uusal, sabay ihip sa aking daliri na iginalit sa leeg ng mangkukulam na iyon. Wag mong gawin sa akin ito, antingero. Paawa ka. Pinagaling ko ng tiyuhin mo. Wag mo akong kitla ng buhay. Pasensyahan tayo. Wala na kayong puwang dito para mabuhay pa. Mas madali pang pakiusapan sa inyong elemento. Hindi katulad ninyong mga traidor na muli pang bumabalik sa inyong pinipinsala.
kapag binibigyan pa kayo ng isa pang pagkakataon. Daniel, anong nangyari kay Tay? Bakit magpanggang ngayon wala pa rin siyang malay? Buhay pa ba siya? Huwag kang mag-alala, Dodong. Tatawagin ko ang kanyang espiritu upang muling bumalik sa kanyang katawan. Tito Samson, gumising ka na. Anong nangyari sa akin, Daniel? Wala naman ho. Magaling ka na. Subukan mong igalawang yung dalawang paa, pati na rin ang yung mga braso. Naigagalaw ko na, Daniel. At ang ganang pakiramdam ko, nawala na rin ang sakit ng aking ulo. Maraming salamat sa ginawa mo. Wala man akong alam patungkol doon. Sa kabila ng pagmamalupit na ginawa ko sa iyo, tinulungan mo pa rin ako. Maraming salamat, Daniel. Dinugtungan mo ang buhay ko para makasama pa ng mahabang panahon ang aking anak na si Dodong. Wala ho yun. Kalimutan nyo noong nakaraan. Tito Samson, siguro po ay babalik na po ako sa aming tahanan. May misyon pa ho kasi akong gagawin. Kasama ho na umampon sa akin. Sige, Daniel. Maraming salamat uli. Kahit na anong oras ay maaari kang bumalik rito. Daniel, patawad nga pala sa ginawa namin sa iyo noon. At kahit ako minalit ka ng panahong yon. Mag-iingat kang palagi, Daniel. Maraming salamat sa pagtulong mo kay Tay. Huwag mong pababayaan si Tio Samson. Kahit na anong mangyari, hindi tulad ng ginawa ng iyong inay na iniwanan siyang may karamdaman. Araw-araw mo siyang alalayan hanggang sa lubusan ng manumbalik ang kanyang lakas, pati na rin ang kanyang pangangatawan. Kaagad na rin akong umalis doon dahil ayon sa napag-usapan namin ni Lolo Omel, sa pagsapit ng gabi sa araw ding yon ay magtutungo kami sa kuta ni Celestia upang puksain ang kanilang samahan. Lolo Omel, nandito na ho ako sa bahay. Pabuti naman at nakabalik ka kaagad, Daniel. Halika't sabay tayong magdasal para na rin sa paghahanda sa pagtungo sa ikatlong burol kung nasa saan naninirahan ng pinunong si Celestia na kinakailangan nating paslangin. Wala nang pagpapahinga ng mga oras na yon. Nang sabihin ni Lolong sabay kaming magdasal, nagtungo kami sa kanyang maliit na altar at patuloy na nanalangin para sa aming proteksyon at karagdagang lakas. Maya-maya pa, may kinuha si Lolong isang tansong punyal na nanggaling sa likod ng altar na matagal niya na palang itinatago. Iniabot niya sa akin iyon para gamitin ko umano sa pagpaslang, lalo pat marami-rami ang aming haharapin at hindi sa pamamagitan ng espiritual, kundi sa harap-harapang pakikipaglaban. Handa ka na ba, Daniel, sa ating paglalakbay? Handang-handa na po, Lolo Omel. Nagliliwanag ang iyong medalyon ng Infinito Guerrero. Ipinababatid niya lamang sa iyo at sapat na ang kanyang lakas para makipagdigmaan. At nang matapos nga naming kumain at makapaghanda, sa pagpatak ng alas 5 ng hapon, sinimulan na namin ni Lolong paglalakbay dahil sa may kalayuan ng ikatlong burol na darating kami sa lugar na yon ng mga langaning oras na ng gabi. Lolo Omel, gaano kasama itong si Celestia? Mas masama pa sa iniisip mo. Isa siyang traidor na walang awa kong pumaslang. Nagkaharap na kami noon, subalit ng aktong papaslangin ko na siya, nagmakaawa ito sa akin at dahil doon, binigyan ko ng isang pagkakataon. Ang sabi niya ay lubusan na siyang magbabago. Nagsisi ako sa aking ginawa sa kadahilan ng mas lalo niyang pinarami at pinalakas ang kanyang samahan para na rin sa muli naming pagharap na matagal na panahon ko nang hinihintay. Makalipas ang ilang oras na paglalakbay, nang makarating nga kami sa nasabing lugar, may mga naglalakihang mga puno. Habang may kasukalan ng damuhan, ni isang tahanan ng mga oras na yun ay wala akong masipat. Dahil na rin sa dilim ng paligid at mga huni lamang ng ibon ang aking naririnig. Hanggang sa may malakas na kaluskos na nanggaling sa aming likuran. Umanda ka, Daniel. Eto na ang lugar nila. Nandiyan sila sa paligid at nagmamasid sa atin. 7 kalalakihan ang unang lumabas sa masukal na damuhan na nasisinagan ng dalakong lampara hanggang sa may sumunod na isang matandang babae. Patuloy ito sa kanyang pagtawa hanggang sa magsalita ito ng, Omel, matagal na panahon din tayong hindi nakita. Bakit dalawa lang kayong nagtungo rito? Dalang bang napaniwala mo sa iyong kakayanan at napakabata pa niya? Kung gusto mo, iho, maaari ka pang sumama sa amin kesa naman dyan sa matandang si Omel. Wala kang mahihita sa kanya. Tigilan mo na yung panghihikayat mo, Celestia. Hindi pa ba sapat ang karamihan sa inyo? Marami ka nang nalilinlang. Dapat noon pa'y pinaslang na kita upang wala nang ibang nahikayat pa na maging katulad mong masama. Nakakatuwa ka naman, Omel.
Naniwala ka sa mga sinabi ko. Talo mo pa ang bata na pinangakuan. At sinabi ko sa iyong magbabago ako. Ang masama ay magiging masama habang buhay. Dahil yon ang nananalaytay sa aking buong katawan. Ikaw pala si Celestia. Masamang uri ka nga ng nilalang at hindi ka nababagay sa mundong ito. Magpaalam ka na tanda. Ito na ang tamang panahon para sa iyo upang matuldo ka na ang kasamaan mo. Walang pagdadalawang isip akong sumugod noon habang hawak-hawak ang pulang punyal na tanso. Subalit dahil sa bilis ng matanda ni hindi ko man lamang ito tinamaan at ang napapansin ko, unti-unti silang dumarami na nanggagaling sa masukal na damuhan. Nasaan ka na, Celestia? Lumabas ka rito. Huwag kang magtago sa likuran ng mga kasamaan mo. Patuloy ang pakikipaglaban ni Lolo Omel hanggang sa pati ako ay sugurin na ng mga kasamahan nito para paslangin. Hindi nyo kami kaya. Sige, lumapit kayo nang isa-isa na kayong pumanaw at mabulok sa lupang ito na inyong pinagkukublihan. Patuloy kaming nakipaglaban ni Lolo Omel hanggang sa mapansin nilang unti-unti silang nauubos. Muling nagpakita sa akin ang pinunong si Celestia habang galit na patuloy na nag-aangil. Kayong dalawa ang umuubos sa pinaghirapang kong buuhing samahan. Kinakailangan ninyong pumanaw upang mawala ang balakid sa aking mga plano. Papaslangin kita, bata, at pagkatapos mo, isusunod ko ang matandang si Omel. Gamit ang lahat ng itinuro sa akin ni Lolo Omel, patuloy ako sa aking pag-uusal hanggang sa iihip ko sa kanyang katawan. Tumama ito na naging dahilan ng kanyang panghihina. Anong ginawa mong bata ka? Bakit nangihina ang katawan ko? Parang unti-unting nauubos ang aking lakas. Halika rito. Ako ang papaslang sa inyong dalawa. Wala ka nang magagawa ngayon, Celestia. Tanggapin mo na ang kamatayan mo at ang pulang tansong punyal ang kikitil sa iyong buhay. Gamit ang isang malakas na inkantasyon na panghigop ng itim na kapangyarihan, unti-unting naubusan ng lakas itong si Celestia na naging dahilan ng pagkakaroon ko ng pagkakataon para paslangin ito. Tanggapin mong iyong kamatayan bilang kabayaran sa lahat ng mga mali mong nagawa rito sa mundo. Gamit ang pulang tansong punyal, iginilit ko ito sa kanyang leeg hanggang sa mawala na nga ito ng buhay. Napansin ko sa kanyang mga kasamahan nang makita nilang wala ng buhay itong si Celestia. Isa-isa na itong nagsipagpulasan para iligtas ang kanilang mga sarili. Sambit pang wika sa akin ng matanda nang dahan-dahan itong lumapit sa akin nang makitang pumanaw na ang pinunong si Celestia. Magaling ang ginawa mo, Daniel. Ikaw ang nakapaslang sa pinakapinuno ng mga aswang. Marami-rami rin ang ating napaslang sa kanila. Hindi ako nagkamali ng napili. Ikaw talaga, Daniel, ang tagapagmana ng medalyon ng iyong Lolo Omel. Okay mga kahiwaga, ang ganda ng kwento. Hindi man siya kamag-anak ni Lolo Omel, pero ipinagkatiwala pa rin sa kanyang medalyon na maliban pa nga roon, tinuruan pa siya ng lihim na karunungan na hanggang sa kanyang pagtanda ay daladala niya magpahanggang sa ngayon. At kung nagustuhan mong kwentong ito mga kahiwaga, palambing naman po ng like and share. At kung hindi ka pa nakaka-subscribe, click mo na yung subscribe button dyan, pati na rin yung bell para updated ka sa ating mga bagong kwento. Muli mga kahiwaga, maraming salamat sa lagi ninyong pagantabay dito sa Ang Hiwaga. Kwento ni Daniel. Panahon ng 1981